Pag sinabing diet, gutom agad ang naiisip. Pero paano kung pwede ka pa rin kumain ng 3 beses sa isang araw kahit may snacks o merienda pa at pumayat? Gaya ni Rio, mula 90 kilos, 49 kilos na lang siya ngayon. Hindi raw niya ginutom ang sarili. Wala ring salamat, Doc. Ano ang sikreto ni Rio? Bago lumobo ang katawan ni Rio, payat daw siya talaga noon. Nagkaroon ako ng parang bad relationship din sa food. Kasi nga, whenever I'm stress eating. Tapos, since ang work ko noon is sa office, almost wala rin talaga akong workout. Hanggang sa bumaba ang kanyang kumpiyansa sa sarili. I get conscious, when imimit mo yung mga friends, relatives, families. Doon ako nag-start ma-frustrate kasi yung high-waist pants, parang hindi na siya bumabagay sa akin. Pero ang mas nagpa-alarma raw sa kanya, ang lagay ng kanyang kalusugan. Sobrang lakas ko maghilik. Makita ka ng mga skin discoloration, sa mga batok, sa mga ganito. I suffer from a very bad migraine. When you get to see yourself in the mirror, magkakaroon ka ng reflection na parang ayaw mo kung ano yung nakikita mo physically. Mas na-frustrate ako yung para sa sarili ko. It's like, it's always me versus me kasi. Kaya, nagdesisyon si Rio na magpapayat. So, not totally eliminate but reduce. Tinatry ko mag-fasting, tinatry ko yung mga clothing workout sa YouTube. Parang hindi ko kasi na-enjoy yung too much workout. Panibagong challenge sa goal niyang ma-achieve ang kanyang ideal weight nang nabuntis siya taong 2021. Dahil nga mindset ko is buntis ako, ganyan. Pinagbibigyan ko lang yung sarili ko. Kaka 3 to 4 na milk teas ako a day. Top of that, meron pang coffee and some dessert. Hanggang umabot na nga ang kanyang timbang ng 90 kilos. Doon ko na-realize na sobrang hirap palang manganak kapag obese ka. Nung nag-3 taong gulang na ang kanyang anak, si Rio nagseryoso na sa kanyang fitness journey. Pero dahil hindi swak sa kanyang lifestyle, ang intense workout at hindi rin healthy sa kanya ang hindi kumain, sinubukan niya ang isang paraan ng pagjejeta, ang tinatawag na CalDef o Calorie Deficit. Ang siste, pwede pa rin daw kumain ng 3 beses kada araw o 4 pa nga kung pati snacks o merienda. Ang kailangan lang bantayan yung tinatawag na calorie count. Ang goal sa calorie deficit, mas kaunti ang calories na kinakain kesa sa kabuuang ginagamit ng katawan sa loob ng isang araw. Halimbawa, kung tinatayang 2,200 calories ang kailangan araw-araw ng ating katawan para mapanatili ang kasalukuyang timbang, 1,800 calories lang dapat ang iyong kakainin. Matik na meron ka ng 400 calorie deficit. Para mapunan ang kakulangan, gagamit ang katawan ng nakaimbak nitong energy, kabilang ang taba. At kung tuloy-tuloy ang calorie deficit, unti-unti ring maaaring bumaba ang iyong timbang. Ang lahat daw ng kinakain ni Rio sa loob ng isang araw, hindi dapat lumagpas ng 1,800 calories. Para hindi raw siya kailangang lumaktaw ng pagkain, hinahati-hati ni Rio ang kanyang bawat meals at dapat bawat kain nasa 460 to 560 calories lang. So, pag proportion ako ng food, I have my own plate. My staple food nun is ground beef. Almost zero fat siya. Lalagyan ko siya ng vegetables. Binawasan na rin niya ang kanyang sugar intake. Sinabayan din ni Rio ng pagiging aktibo. Ang kanyang target kada araw, 10,000 steps. At matapos ang halos 1 taong calorie counting, si Rio halos doble na ang nabawas sa kanyang timbang. Napansin ko na pumapayat na ako nung lumuluwag na yung trousers ko, yung uniform ko, ganon. Hindi na kasya sa akin yung XXL. Okay, so ito yung dati kong trouser. Ayan. Surprise! So, ayan siya. Sa shirt naman, yung mga usual ko sinusuot noon, pantulog ko na lang ngayon. Talagang progress na to. You just have to be patient. It would take time. Hindi tayo pare-pareho ng timeline.
Haruki. Yan, Haruki Ramen. Ang OFW naman sa Japan na si JR, umabot sa 97 kilos ang timbang. At dahil nagka-countdown para sa kasal nila ng kanyang nobyang si Kim, nagdesisyon si JR na mag-calorie count na rin. Dati, kung anong gusto kong kainin, yun talaga. Hindi ko na namalaya. Sobrang taba ko na. Pangarap daw talaga ni JR na maging pulis o sundalo, pero hindi siya pumasa sa weight requirement. Pagtimbang sa akin, overweight. So, pinagtawanan ako doon. So, pinauwi ako. Yun yung isa sa mga embarrassment ko nung nandyan pa ako sa Pinas. Aminado si JR na nahirapan siyang sumabay sa lifestyle ng mga Hapon na napakahilig maglakad. Pag pupunta ka ng train station, malayo kasi ma'am. So, pag mataba ka, masyadong hingal talaga. Mapapalaban ka sa lakaran eh. At nagdesisyon na nga siyang mag-calorie deficit. Ang gamit niya sa pag-monitor ng calorie intake ng kanyang pagkain, online calorie calculator. Matapos lang daw ang isang buwan na pagka-calorie deficit, si JR nakapagbawas ng 8 kilos. Ang madalas ko talagang i-prepare chicken breast talaga. Which is kasi yung chicken breast, mababa sa calorie and then mataas siya sa protein. Ang problema, pagsapit ng hating gabi, lagi raw siyang nagkikrave ng midnight snacks. Kaya in-adjust niya ang kanyang meal plan. Para maano ko yung intake ko per day pa din. Sa umaga, kakain ako syempre ng 500 calories. Then sa hapon, dun ko na magbabawas na ako. Like kakain lang ako ng 350. Hindi na ako yung tipong natatakot pag kumain ako ng ganito. Kasi alam ko na eh. Susunod, iba naman ang problema ng 22 anyos mula Cebu na si Dan. Kung marami ang gustong pumayat, siya naman gustong magkalaman-laman. At dahil gusto ni Dan na madagdagan ang kanyang timbang, kabaliktaran naman ng calorie deficit ang kanyang ginawa, ang tinatawag na calorie surplus. Matapos ang 7 buwan na pagka-calorie surplus, ang dati patpatin na si Dan, heto, iba naman ang problema ng 22 anyos mula Cebu na si Dan. Kung marami ang gustong pumayat, siya naman gustong magkalaman-laman. Ang kanya kasing timbang, hindi raw lumalagpas ng 45 kilos. Payat po talaga ako nung bata pa ako. Di talaga ako kumakain ng marami kasi wala akong gana. Para maitago ang patpatin niyang katawan, ang lagi niyang suot tuloy, baggy jeans. They really make comments on my body face to face. Kumakain ka ba? I am insulted. At dahil gusto ni Dan na madagdagan ang kanyang timbang, kabaliktaran naman ng calorie deficit ang kanyang ginawa, ang tinatawag na calorie surplus. Ibig sabihin, mas maraming calories ang kanyang kakainin kesa sa kabuuang ginagamit ng kanyang katawan. Pero para muscle at hindi taba ang maidagdag, mahalaga rin ang sapat na protina at resistance training o pag-eehersisyo gamit ang weights. Sa weight ko, ang need na calorie na i-intake ko is 2,500 plus calories para makagain ako ng muscle and weight. Starting January 2026, that's when I started bumili ng mga supplements. At matapos ang 7 buwan na pagka-calorie surplus, ang dati patpatin at 45 kilos lang na si Dan, heto, 55 kilos na. Mas naging defined na rin ang kanyang pangangatawan. Every time na tumitingin ako sa salamin ngayon, mas confident na ako. Karaniwang hindi nire-recommenda yung calorie deficit sa mga buntis, mga nagpapasuso, sa mga bata, mga adolescent, sa mga taong may eating disorder. Yung mga hindi naman nire-recommenda yung calorie surplus, yung may mga medical conditions katulad ng diabetes, may mga cardiovascular diseases, may sakit sa atay o sa kidney. Sa pagka-calorie counting, no, mas maganda pa rin na magkonsulta talaga sa registered nutritionist dietitian. Sa pagbabawas man o pagdagdag ng timbang, hindi kailangang maging kaaway ang pagkain. Ang mahalaga, tamang dami, sapat na sustansya at ligtas dapat na paraan. Dahil ang tunay na body goal, hindi lang
maganda sa paningin, mabuti rin sa kalusugan.